Sa mundong ating ginagalawan ay puno ng mga taong mapanghusga at mapanakit sa kapwa, lalo na sa mga taong katulad ko na miyembro ng LGBTQ+ community. Ilan lamang ang nakakaintindi tungkol sa aming mga pagkakakilanlan sa kasarian dahil sa kakulangan ng kaalaman ng ilan tungkol sa mga katulad ko ay nauuwi ito sa panghuhusga at karahasan. Kailan ko kaya mararanasan na maipakita ang tunay na ako? Alam mo ba, ang dami na namang kumakalat na issue sa social media ngayon. Pero ang karamihan ay nagpapatungkol sa mga kabataan na pumapasok na sa relasyon sa murang edad. At ang mas malala pa rito ay magkakapareho pa ang kanilang mga kasarian. Oo nga, nabalitaan ko nga rin na yung anak ni Aling Bebang na tumboy ay may depresyon raw. Nirape ba naman ang isang lasing dyan sa kanto? Yung bang anak ni Aling Rosa? Oh, ano ang balita tungkol dyan? Ayun, nasa kulungan daw. Buti na lang at nabigyan kaagad ng hustisya yung nangyari sa kanya. Pero yung trauma na inabot niya ay nanatili pa rin sa buhay niya. Grabe nga talaga yung mga tao ngayon. Hindi man lang iniisip kung ano ang kahantungan ng ginagawa nila. Takot at pangamba ang nararamdaman ko ngayon. Naisipan ko kasing umami na tungkol sa tunay kong kasarian sa kaibigan ko. Natatakot ako kung ano ang iisipin niya. Buong buhay kong tinago kung ano ba talaga ako at oras na upang malaman niya ang tunay kong kasarian. Nangangamba ako na baka i-judge niya ako. Itatakwil ba niya o ipagkakalat ba niya kung sino? Bakit ko pala ko gusto makausap? At ang sari-sari ng mukha mo Ano ba yung problema mo? Family problem? Love life? Dementia? Kahit sasabihin ako sa'yo, Jessa, huwag na sana ako iwan. At huwag mo rin ako i-judge. Ano ba yung problema mo? Parang barisan ko yung mukha mo. Buong buhay ko'y tinago sa sarili ko na may maling sa aking pagkatao. Simula pa ng bata pa ako, alam ko na sa sarili ko na may mali sa aking pagkatao. Na ano? Natomboy ka? Paano mo nalaman? Halata naman kasi sa kilos mo, Rhea. Mas mahilig ka sa mga panlalaking damit kaysa sa pamabang. At maangas ka rin kung kumilos. Tandaan mo to palagi, Rhea. Tanggap kita, maging sino ka. Walang perfectong tao sa mundo. Kaya piliin mo kung saan ka talaga sasaya. Maikli lamang ang buhay ng isang tao. Kaya sulitin natin ang bawat sandali ng ating buhay. Thank you dahil may kaibigan akong kagaya mo. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Salamat talaga. At siya pa, binabalik ko palang umamin sa parents ko. Sana matanggap nila ako kagaya ng pagtanggap mo sa akin. Sus, ikaw pa! Mahal-mahal ka na mga yun. Tara lang nga, umuwi na tayo. Sige. Ano ba yung nangyari kahapon? Ano yung nangyari kahapon? Isinugod ang taklinis sa dahil sa ginawang pagbubuli ng gender ni Jay. Galit yun sa mga LGBTQ. Oo nga, yan yung dahilan kung bakit nila ito binubuli. So ano nangyari sa kanila? Ipinatawag lang naman sila sa guidance at suspended sila for 2 weeks. Muntika na nga silang expel ang day dahil sa ginawa nila. Lalo na't nasa Catholic school din tayo. Buti nga sa kanila, mimihasan na rin kasi sila dahil wala silang kinakatakutan dito. Oo nga. Wait, teka nga. Parang may nakalimutan ako. Oo nga pala yung water bottle ko, naiwan ko sa room. Babalik ako ha, dito ka lang. Sige.
Di ba yun yung tumboy na kaibigan ni Jisa? Parang may salat niya yan. Patay ka sa amin ngayon. Tara, sigurin natin. Hoy, di ba ikaw yung kaibigan, Jisa? Oo nga, bakit? Alam mo ba kung ano yun nalaman namin sa'yo kanina lang? Ano? At tomboy ka? Panggalit kami sa mga LGBTQ, ha? Ano bang kasalanan namin sa inyo, ha? Salot lang naman kayo silpunan. Rhea, ano nangyari sa mukha mo? Bakit ka namaga? Binuli ako ng membro ni Bea. Ano? Nasaan na sila ngayon? Malis na sila. Tingin na. Bakit sobrang maga ah. Dito na lang muna tayo magpapahinga ka muna. Nag-aalala ako sa'yo, Rhea. Sigurado ka ba makita lang? Oo naman, Jessa. Paano kapag nakita na mama mo yung mukha mo na mamaga? Baka pagalitan ka yata ng yung kung anong nangyari sa'yo. Magbigay na lang ako ng dahilan kung bakit tumaga mukha ko. Ganun ba? Sige, Rhea. Una na ko sa'yo. Salamat talaga, Jessa. Ingat ka sa pag-uwi. Sige, bye. Bye. Nandito na po ako, Inay. Kumusta school na? Okay naman po, Inay. Mano po. Sige, magpahinga ka na muna doon at baka napagod ka sa school mo. Sige po, Inay. Wait, teka nga. Bakit ang mamagay ang mukha mo? Wala lang po ito, Inay. Nauntog lang. Ganun ba? Sige, bumalik ka na ron. Mga pa, may sasabihin ako sa inyo. Ano yun, anak? Umupo ka muna rito. May sasabihin ako sa inyo. Sana huwag niyo akong i-judge at ipon, please. Tungkol saan ba yan, anak? Iyon na po ako nakasloob na sabihin sa inyo kung anong talagang totoo kong kasarian. Natumboy po ako. Pasensya na po. Anak, masaya kami dahil umamin ka na sa amin kung ano talaga ang iyong kasarian. Matagal na rin kasi namin napapansin itong papa mo na lalaki ka kung kumilos. Hinihintay lang namin kung kailan ka aanin sa amin, kung kailan handa ka na. Anak, bakit naman kami makagalit? Masaya nga ako dahil nababawasan yung hadlang para magiging masaya yung mag-iisang anak ko. Mapa, thank you po talaga dahil hindi niyo ako ginudge sa tunay kong kasarian. Wala yun, anak. Palagi mo ito tatandaan. Huwag kang matakot magsabi sa amin kung ano yung mga problema. Tama, nandito lang kami upang gabayan at alagaan ka dahil kami ang kasangga mo sa hamon ng buhay. Oo nga. Halika nga rito. Gago. Jessa, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Rhea? Tanggap na ako ng parents ko. Talaga ba? Oo. Sinasabi ko naman sa'yo. Matatanggap ka rin nila dahil mahal ka ng mag-edit. Nakala ko ngayon na itatakbo nila ako at kapagalitan dahil nalaman nila ang totoo. Ikaw ba? Mahal ka nga naman ngayon. Napakaswerte mo nga. Supported yung parents mo sa'yo. Oo nga, nagpasalamat nga ako dahil hindi nila ako pinayalitan. Hindi lahat ng tao na miyembro ng LGBTQ ay tanggap ng mga magulang at ng kanilang komunidad. Sana, darating rin ang araw na lumawak at maging bukas ang isipan ng mga tao sa pag-intindi at paggalang sa mga katulad namin. Lahat ng nilikha ng Diyos ay karapat-dapat na galangin at tanggapin kahit ano pa man ang kanilang kasarian.